Isa pong wealth management firm ang nakapag-secure ng 7-figure loan gamit po ang XRP bilang collateral. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang Digital Wealth Partners, isa po itong kilalang wealth management firm kung saan ay sila po ay matagumpay na nakumpleto ang isang malaking loan na nagkakalaga po ng milyong-milyong dolyar. Ang collateral ang collateral po para sa loan na ito ay hindi real estate o mga stocks, kundi ito po ay XRP. Yan, isang kilalang cryptocurrency. Ang layunin po ng transaction na ito ay ipakita kung paano pwedeng gamitin sa XRP bilang backing para sa mga loans na isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng gamit ng mga crypto assets sa traditional finance. Bagaman ay matagal nang active ang Ethereum sa DeFi or Decentralized Finance, tila bumibilis na rin ang pag-usad ni XRP sa ganitong ecosystem. Ano nga ba ang benepisyo ng pagkuha ng loan gamit po ang XRP bilang collateral? Ayon po sa Digital Wealth Partners, isa sa pinakamalaking benepisyo nito ay ang kakayahang makakuha ng liquidity nang hindi kinakailangang ibenta ang ating XRP assets. Sa madaling salita, kung meron ka pong hawak na XRP pero ayaw mo itong ibenta dahil umaasa kang tataas pa ang presyo nito, maaari mo itong gawing collateral para makakuha ng cash o pondo. Bukod dito, ang proseso po ng pag-approve ng loan ay mas mabilis kumpara sa traditional na loan. Sa halip na ilang linggo, nakumpleto po ang deal na ito sa loob lamang ng 72 hours. Ayan, isa sa mga dahilan ng mabilis na proseso ay ang paggamit po ng blockchain technology na nagtanggal ng mga paper-based na requirements at nagpataas ng security or seguridad. Ngayon ay ano naman po ang papel ng smart contracts sa transaction na ito? Malaking tulong po ang tinatawag na smart contracts sa tagumpay ng transaction. Ang smart contracts ay mga self-executing na kontrata kung saan ang mga terms ng agreement ay nakakode sa blockchain. Sa ganitong paraan ay automatic ang payment processing, mas kaunti ang mano-manong interbensyon at nababawasan po ang mga pagkakamali. Ano naman ang mga posibleng issue ng ganitong loan setup? Bagaman maraming benepisyo ang ganitong loan structure, may mga posibleng hamon din. Isang halimbawa nito ay ang price fluctuations ni XRP. Kung biglang bumaba po ang halaga ni XRP, maaaring matanggap ang borrower ng margin call. Sa ganitong sitwasyon ay kinakailangan po nilang magdagdag ng mas maraming collateral, magbayad ng bahagi ng loan o bayaran ito ng buo. Sa kabilang banda naman po, kung tumaas ang halaga ng XRP, magandang balita ito para sa mga borrower. Maaari po silang magbayad ng kanilang loan o manghiram pa ng karagdagang pondo laban sa kanilang collateral. Ngayon ay paano naman po nakakapasok ang XRPL sa DeFi space? Bagaman medyo nahuhuli po ang XRPL ecosystem sa DeFi space, unti-unti na rin itong nagpapakita ng proseso or progreso. Ayan. Noong nakarang taon ay inilaunch po ang AMM or Automated Market Maker functionality at may mga usapan na rin tungkol sa native staking. Bukod dito ay plano po ng Ripple na mag-introduce ng smart contract functionality sa XRPL sa pamamagitan po ng EVM sidechain. Ang Flare Labs naman ay may balak ding mag-launch ng kanilang Facets protocol na magpapahintulot sa mga user na mag-mint ng FXRP at gamitin ito sa mga smart contracts. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Yan, para sa atin ay isa po itong malaking development. Una ay nagpapakita po kasi ito ng posibilidad na magkaroon tayo ng mas maraming financial options sa pamamagitan po ng cryptocurrency.
Isipin na lamang po natin na pwede po tayong mag-loan gamit ang ating crypto assets nang hindi kailangang dumaan sa mabusising proseso ng mga traditional na bangko. Pangalawa ay ipinapakita po nito na unti-unti nang tinatanggap ng traditional na financial institutions ang crypto assets bilang legit na financial instruments. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon po ng mas malawak na tiwala ang publiko sa cryptocurrency. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay isa po itong napakagandang hakbang tungo sa mainstream adoption ng crypto assets. Ngunit dapat pa rin po tayo maging maingat. Tandaan ang paggamit po ng crypto bilang collateral ay may mga risk, lalo na dahil sa price volatility ng mga digital assets tulad ni XRP. Kung plano po ninyong pasukin ang ganitong setup, siguraduhin ninyong naiintindihan po ninyo ang terms ng loan at handa kayong harapin ang mga posibleng margin calls. Sa uli, ang mahalaga ay ang pagkakaroon po ng sapat na kaalaman para mapakinabangan ng tama ang mga ganitong oportunidad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.